Ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa. Ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, gobyerno handa sa posibleng repatriation ng mga Pinoy mula sa Middle East. Mga opisyal na nawagan sa proteksyon ng mga Pilipinong apektado sa sigalot sa gitnang silangan. Ilang flights patungong Middle East kanselado. Total ban ng vape sa bansa isinusulong. Dalawang impeachment complaints laban kay BP Sara dineklarang sufficient informed. Inspeksyon sa regional airports isinagawa ng DOTR. Violence against women and children, isang pampublikong krimen ayon sa PCW at DILG. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa ating pangunahing balita, nakahanda ang gobyerno sa posibleng repatriation at pagtulong sa mga Pilipino mula sa gitnang silangan. Patuloy ang pamahalaan sa pagmomonitor ng sitwasyon. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na titiyakin nila ang pagbabantay at mahigpit ang kanilang pagmomonitor para sa kaligtasan ng mga Pilipino na nasa apektadong lugar, bungsod ng giyera sa pagitan ng US at Israel at ng Iran. Samantala, isa na ang nasawi na ating kababayan, si Mary Ann Velasquez de Vera. Isinasaayos na ang kanyang pag-uwi at ang tulong ng gobyerno para sa kanya. Magandang gabi, ating mga kababayan. Ikanalulungkot ko na meron po tayo natanggap na report na meron na pong casualty na Pilipino dito po sa gera na nangyayari sa Middle East. Na-report po sa atin ay namatay po ang isang Mary Ann Velasquez de Vera na tigang Pangasinan. Siya po ay isang caregiver sa Israel na tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter, ngunit hindi na po nakaabot sa bomb shelter at inabutan na sila bago sila nakarating. Siya ay namatay dahil tinamaan ng shrapnel ng mga bumagsak na bomba. Na-identify na po siya ng kanyang asawa na isang OFW din na nagtatrabaho sa Israel. Lahat po ng tulong na kakailanganin ng kanilang pamilya ay ihahatid ng ating pamahalaan. Patuloy po ang ating pagmonitor sa kalagayan ng ating mga kababayan na nasa gitna nitong gera, patuloy pa rin sa Middle East. Asahan po ninyo na pagka meron tayong maire-report, ay ire-report ko po sa inyo kagad. Ayon kay Yusek Claire Castro, ang Pangulo ay patuloy na nakatutok sa mga nagaganap sa Middle East. Aniya, bibigyan ng tulong ng pamahalaan ang mga OFW na naiipit sa gulo. Inatasan ang mga ahensya ng gobyerno na paigtingin ang pagbabantay sa kalagayan ng mga Pilipino doon. Patuloy din ang Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers maging ang ilan pang kaugnay na ahensya na magmonitor at siguruhin na mabigyan ng tulong ang ating mga kababayan. Nakahanda rin ang mga sangay ng gobyerno sa posibleng repatriation ng mga OFW mula sa mga apektadong lugar. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya maging sa mga ambasador na nakatalaga sa mga apektadong bansa sa gitnang silangan ay patuloy. Meron po mga hotlines na flash sa screen kanina, napakainam po niyan. Kasi yun po ang hotlines na pwedeng dulugan. Ang basic needs assistance nakasentro sa mga nangangailangan, food, water, ano pa mang kailangan ng isang tao o pamilya sa mga lugar na nabanggit. At meron tayong mga necessary funds, Action Fund and the OWA funds are ready to provide the necessary basic needs assistance, lalo na dun sa mga nawalan ng trabaho, nahinto ang trabaho, o di kaya are in a distressful situation. Meron tayong transport services na nakalaan on-site
para dun sa mga nais na pinapalagay na sila'y nasa alanganing lugar at nais na lumipat sa ibang lugar. Meron tayong mga shelters. Now, the shelters is a combination of the host country provided shelters. Tukoy din po yan sa ilang mga bansang nabanggit. At meron tayong sariling Migrant Workers Office, OWA shelters on site. Halimbawa, sa Dubai, meron tayong higit kumulang 20 ngayon na nasa shelter natin, and also identified certain areas outside of our MWO kung saan merong mga designated accommodation facilities din tayo. Hindi ko lang po babanggitin kung saan for security reasons, pero may karampatang anunsyo po yan sa Facebook pages at sa other means of communication on a per country basis. Merong mga designated meeting points or relocation points per country na nakahayag naman po on a per country level. Hindi ko na rin po iahayag ang detalye. Merong mga identified exit points doon sa mga nagmanifest na nais na nilang ding umuwi. We are working out along with the DFA and the host countries yung manner in which we will start moving people through these exit points. Walang mass repatriation sa ngayon kasi yun po ay yung mandatory level, which is alert level 4. But for the countries in the Gulf and Israel, hindi pa ho tayo humantong sa level ng repatriation, but mass repatriation, but may mga humihiling na rin. Halimbawa sa Dubai, 80 ang humiling na kung maaari. It's a live count of course, but kung maaari ay sila'y makauwi na. Kaya't we are already also preparing, bagamat sarado ang airspace sa Dubai at ang airports, alam naman natin na inatake sa Dubai. Kaya't meron din tayong paghahanda in terms of giving the 80 who need repatriation assistance, temporary basic needs assistance, and shelters are also available as I mentioned. And then at an appropriate time, ay sila naman ay ililikas na patungo sa bansa. Ngayon, kaya mahalagang sabihin na bagamat walang mass repatriation, ay kailangan pa rin mag-ingat ng mga kababayan natin. Kaya't ang advisories lumalabas po mula sa ating embahada, sa ating one country team. Leaders, our ambassadors on the ground, consuls general, para magpahiwatig ng advisory, which is essentially to abide by host country protocols. Samantala, itinaas na ng Department of Foreign Affairs ang Alert Level 2 sa ilang bansa sa Middle East. Sa ilalim nito, maaari nang magpatupad ng deployment ban lalo na sa mga bagong empleyado. For Bahrain, it is Alert Level 2. Kuwait is Alert Level 2. Oman, wala pong Alert Level doon. Qatar is Alert Level 2. The Kingdom of Saudi Arabia is also walang alert level po doon. United Arab Emirates is 2. Lebanon is 3. Jordan is 1. And Israel is 2. Sa kaugnay na balita, nanawagan ang ilang mambabata sa mga ahensya na ipagpatuloy ang proteksyon sa mga Pilipinong nasa Middle East sa kabila ng sigalot sa pagitan ng Israel at Estados Unidos at ng Iran. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, kinakailangan na maging handa ang DFA at DMW sa agarang tulong para sa mga Pilipinong naroroon. Maging ang paghihikayat sa DOE o Department of Energy na matiyak ang energy security at posibleng kontrol sa pagtaas ng presyo sa kakulangan ng supply sa gas. Kaugnay nito, nagsagawa ng emergency meeting si Senator Raffy Tulfo bilang chair ng Committee on Migrant Workers upang tiyakin ang kaligtasan ng halos 2.5 million OFW. Dito, kanya ring ipinagputos ang paghahanda sa C-130 para sa posibleng repatriation. Samantala, mariing kinundina ng Makabayan Bloc
ang agresyong ginawa sa bansang Iran kung saan anila ito'y tahasang paglabag sa international law at buhay ng mga ordinaryong taong apektado sa pag-atake sa kapayapaan ng Iran at buong Middle East. Kanilang panawagan naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ikondena ang pagsuporta sa Estados Unidos o huwag payagan ang paggamit sa EDCA sites upang atakihin ang Iran, lalo na't huwag hayaan ang Pilipinas na maging kinatawan sa pagsasagawa ng sigalot ng ibang bansa. Kaugnay pa rin ito, kanselado ang ilang biyahe ng eroplano patungong Middle East kasunod ng kasalukuyang tensyon sa rehiyon. Kabilang sa mga kinansilang flights bunsod ng airspace restrictions ay ang mga biyahe March 1 hanggang 5 mula at patungong Doha, Qatar, Dubai, UAE at Riyadh, Saudi Arabia. Kasalukuyan ng pinaigting ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang pagbabantay sa flight operations at nakipag-ugnayan na rin ang ahensya sa mga airline, airport authorities at international aviation partners upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng parehong pasahero at crew. Inabisuhan ng CAAP ang mga apektadong pasahero na direktang makipag-ugnayan sa kanilang airline para sa rebooking, refund options at update ukol sa impormasyon ng kanilang biyahe. Dumako naman tayo sa ating ulat panahon. Asahan pa rin ang mainit at maalinsangang panahon sa halos buong bansa, bungsod ng umiiral na easterlies. Tugigaraw ang makakaramdam ng pinakamainit na temperatura sa bansa na papalo sa 34 degrees Celsius. Kasunod naman ito ang 33 degrees Celsius sa Davao at Zamboanga hanggang 32 degrees Celsius naman sa ilang lugar kabilang ang Metro Manila. Kasabay nito, posible rin ang kalat-kalat na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha o landslide sa ilang lugar sa bansa. Susunod sa News Force. Dalawang impeachment complaints laban kay VP Sara diniklarang sufficient inform. Deliberasyon ipagpapatuloy bukas. VAUC, isang pampublikong krimen ayon sa PCW at DILG. Inspeksyon sa regional airports isinagawa ng DOTR. Manatiling nakatutok sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.